Ngayon tumatayo ako sa inyong harapan na may bakal na determinasyon upang ibunyag ang isang nakakakilabot na katotohanan na pilit na itinatago ng bilyon-bilyong pisong industriya. Mariin kong idinideklara karamihan sa mga health supplement na walang habas na ibinebenta ngayon bilang mga himalang gamot na magliligtas sa mundo ay hindi lamang isang tusong panloloko kundi mga tahimik na mamamatay tao na unti-unting sumisira sa kalusugan ng milyon-milyong Pilipino. Handa kong panagutan ang anumang batikos na idudulot ng matapang na pahayag na ito. Hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Dr. Victor Pascual. Mayroon akong mahigit 30 taong karanasan sa larangan ng pangangalaga, sa kalusugan ng mga nakatatanda, at personal kong nasaksihan kung paano ang libu-libong trahedya sa kalusugan ay sanhi pala ng mga produktong tila walang pinsala. Alam ba ninyo kung gaano karaming nakalalasong tableta ang inihahagis ninyo sa inyong katawan tuwing umaga? Ang mga makikinang at makukulay na kapsula sa inyong hapagkainan ay parang mga time bomb na naghihintay lamang ng tamang sandali upang sumabog sa loob ng inyong katawan. May mga taong lubos na naniniwala sa vitamin D na parabang ito ang lunas sa lahat ng sakit. At meron ding mga bulag na nagtitiwala sa zinc at iron na parang mga gamot para sa immortalidad. Bukod pa riyan, marami ang sumusunod sa mga sabi-sabi tungkol sa ginseng extract o fish oil na parabang ito ang gintong susi na magbubukas sa pinto ng mahabang buhay. Dahil ginagamit ito ng inyong mga kaibigan at masigasig na inirerekomenda ng mga eksperto sa internet, hindi ninyo namamalayan na nakatapak na pala kayo sa isang bitag ng kamatayan. Sa nakalipas na 40 taon ng pakikipaglaban sa larangan ng medisina, libu-libong nagdurusang pasyente ang lumapit sa akin at nagtanong ng may pag-aalala, "Dok, araw-araw kong nilulunok ang mga tabletang ito. Hindi kaya dahan-dahan na akong pinapatay ng mga ito bilang isang doktor na may konsensya, buong tapang kong ipapahayag ang malupit na katotohanan." Karamihan sa mga health supplement na nabibili sa merkado ay hindi lamang pagtatapon ng pera sa ilog kundi mga maninira na gumugulo sa homeostasis ng katawan, nagdudulot ng nakalalasong interaksyon sa mga tunay na gamot at lumilikha ng mga nakamamatay na komplikasyon na hindi kayang hulaan ng sinuman. Ngunit ang masakit na katotohanan ito ay hinding-hindi ibubunyag ng mga dambuhalang kumpanya ng gamot at ng imperyo ng mga health supplement dahil direkta itong nagbabanta sa kanilang bilyon-bilyong pisong kayamanan. Ngayon, gamit ang kaalamang naipon ko mula sa aking 40 taon ng buhay at 30 taon ng dedikasyon sa medisina, ibubunyag ko ang 7 matatamis na lason na dapat ninyong iwasan na parang isang salot. Ang bawat babala na ibibigay ko ay mula sa masusing siyentipikong pananaliksik at libu-libong tunay na kaso na personal kong hinawakan. Ipaliwanag ko ito sa pinakamalinaw na paraan upang matulungan kayong makalabas sa nakamamatay na bitag na ito. Kung sasamahan ninyo ako hanggang sa dulo, hindi lamang ninyo maililigtas ang inyong mga pitaka mula sa walang kabuluhang gastos, kundi higit sa lahat mapoprotektahan ninyo ang inyong buhay mula sa mga tabletang kamatayan na nagpapanggap na tagapagtanggol ng kalusugan. Kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang apurahang babalang ito mangyaring, pindutin na ngayon ang subscribe at like button. Huwag ninyong palampasin ang kaalamang makapagliligtas ng buhay mula sa isang doktor na ginugol ang buong buhay sa pakikipaglaban sa mga manloloko. Siguraduhin ibahagi rin ito sa inyong mga mahal sa buhay. Ang isang pag-click ninyo ay maaaring maging liwanag ng kaligtasan na sasagip sa kanila mula sa kuko ng mga mapaminsalang produkto. Bakit nga ba ganito kabilis kumalat ang epidemya ng mga health supplement? Dahil nabubuhay tayo sa isang panahon ng pinakatusong kampanya ng brainwashing sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa tuwing bubuksan natin ang TV, mag-online o manonood sa mga home shopping channel, daan-daang mapanlinlang na mensahe ang walang tigil na ipinapasok sa ating isipan tulad ng linisin ang mga ugat sa loob ng 7 araw. Tapusin ang pagtanda sa isang tableta o maging si Superman sa loob ng
30 araw. Ang mga pangakong ito na parang mental na droga ay may malakas na epekto lalo na sa mga nasa katanghalian at katandaan ng buhay na naghahangad ng kalusugan at ayaw maging pabigat sa kanilang mga anak. Nagsisimula ang trahedya sa sandaling ang ilusyon na sila ay nagiging mas malusog ay sumasalubong sa katotohanang sila ay unti-unting nagpapakamatay. Nakita ko ang napakaraming pasyente na may dalang isang dakot ng makukulay na tableta na may inosenteng mga mata na nagtatanong sa akin, "Dok, iniinom ko po lahat ng ito, kaya siguradong hahaba ang buhay ko. Hindi po ba?" Ngunit ang malupit na katotohanan ay mahigit 70% ng mga tabletang iyon ay mamahaling basura lamang at ang ilan ay mga aninong mamamatay tao na lihim na sumisira sa kanilang mga organo. May isang malagim na kaso na nagpapatunay dito. Si Ginang Reyes, 68 taong gulang, ay lumulunok ng 15 iba't ibang tableta tuwing umaga na parang isang sagradong ritual, ngunit sa huli ay isinugod siya sa emergency room dahil sa pagpalya ng bato at pagbagsak ng kanyang digestive system nang malaman niya na ang mga bagay na sinasamba niya bilang himalang gamot ay ang mismong salarin sa pagguho ng kanyang katawan. Halos masiraan siya ng bait dahil sa matinding pagkabigla. Ito ang madugong katotohanan na nangyayari sa iba't ibang lugar kahit sa mismong sandaling ito. Kapag ang kabutihan ng tao ay sumalubong sa kasakiman ng korporasyon, kahit sino ay maaring maging biktima ng mga mandaragit na walang konsensya. Mula ngayon, isa-isa kong ibubunyag ang 7 health supplement ang bawat isa sa mga mamamatay taong iyon na dapat ninyong iwasan. Ngayon, walang awa kong ibubunyag isa-isa ang 5 pinakapanganib na health supplement na dapat ninyong iwasan. At ang una at pinaka nakakatakot na uri na talagang kailangan kong bigyan ng babala ay walang iba kundi ang high dose na vitamin E at ang makukulay na tableta ng beta-carotene. Milyon-milyong tao ang tumatawag sa dalawang mapaminsalang sangkap na ito sa kaakit-akit na pangalang super antioxidants na may bulag na paniniwalang maibabalik nito ang panahon. Mabubura ang mga kulubot at ganap na tatanggalin ang kanser. Isa ito sa pinakamalupit na panloloko sa kasaysayan ng modernong medisina. Ang malupit na katotohanan ay mahigit 30 taon na ang nakalipas maging ang pandaigdigang komunidad ng medisina ay nahulog din sa nakamamatay na bitag na ito. Kami rin ay naging inosente at umasa sa isang tila kapani-paniwalang teorya kung matatanggal lang natin ang masasamang free radicals, matatalo natin ang kanser, malalabanan ang sakit sa puso at mabubuhay ng hindi tumatanda. Mula sa maling paniniwalang ito nagsulputan na parang kabuti ang bilyon-bilyong pisong imperyo ng high-dose na vitamin E at beta-carotene. Ang mga mapanlinlang na kampanya sa marketing ay nagkalat ng matatamis na pangako kung saan-saan. Isang kapsula lang sa isang araw at maibabalik ninyo ang orasan. Ngunit hindi nagtagal dumating ang trahedya. Mula sa kalagitnaan ng 1990s, isang tsunami ng siyensya ang rumagasa at tinangay ang lahat ng magagandang ilusyon. Ang malalaking clinical studies na kinasasangkutan ng milyon-milyong tao sa buong North America, Europe at Asia ay naglabas ng mga nakakagulat na resulta. Ang mga kaawa-awang tao na nagtiwala at uminom ng high-dose na vitamin E at beta-carotene sa loob ng maraming taon ay hindi na iligtas. Sa halip sila ay tinangay sa isang puyo ng kamatayan. Biglang tumaas ang bilang ng mga kaso ng kanser at ang bilang ng mga namamatay ay hindi na makontrol. Ang mas nakakakilabot ang beta-carotene ay napatunayang isang tahimik na mamamatay tao para sa mga naninigarilyo. Sa halip na protektahan ang mga baga tulad ng ipinangako sa mga patalastas, itinaas nito ang panganib ng kanser sa baga sa isang nakakaalarmang antas. Ang nakakagulat na tuklas na ito ay nagdulot ng takot sa buong komunidad ng medisina sa mundo. Hinding-hindi ko malilimutan ang mga mukha ng pagdurusa na personal kong nakita sa aking klinika. Si Mang Jose, 71 taong gulang.
Isa siyang mabait na lalaki na paminsan-minsan lang naninigarilyo. Sa payo ng isang kaibigan, lumunok siya ng high-dose na beta-carotene araw-araw sa paniniwalang pinangangalagaan niya ang kanyang kalusugan. Sinabi niya sa akin ng may pag-asa sa kanyang boses, "Dok, kailangan ko sigurong protektahan ang aking mga baga sa pamamagitan nito, hindi po ba?" Sabi nila pinoprotektahan daw nito ang baga, ngunit dumating ang malupit na tadhana. Pagkalipas ng 3 taon, bumalik siya sa aking klinika, hindi para sa isang check-up, kundi may dalang diagnosis ng terminal lung cancer. Siyempre, hindi natin masasabing beta-carotene ang tanging dahilan, ngunit nang makita ko ang kanyang mga matang walang pag-asa habang naaalala ang ugnayan na ibinabala ng libu-libong pag-aaral, parang dinudurog ang aking puso. Ang vitamin E ay parehong malupit. Sa maliliit na dosis ito ay isang mahalagang sustansya na nagpoprotekta sa mga cell membrane, ngunit kapag naging isang super reinforced high dose na tableta, ito ay nagiging isang tunay na halimaw. Ipinapakita ng maraming ulat medikal na sinisira ng high dose na vitamin E ang natural na sistema ng pamumuo ng dugo ng katawan na ginagawang isang time bomb ang mga daluyan ng dugo sa utak. Ang panganib ng pagdurugo sa utak ay tumataas ng nakakatakot. Hindi ko malilimutan ang eksenang ito. Si Aling Maria, 73, taong gulang, ay isinugod sa emergency room na comatose dahil sa hemorrhagic stroke. Sa nakalipas na 3 taon, masipag siyang umiinom ng high dose na vitamin E araw-araw sa paniniwalang ito ay isang pamumuhunan para sa kanyang kalusugan sa pagtanda. Ang kanyang anak na babae na may mga matang namumula sa pag-iyak ay bumulong sa akin. "Dok, uminom lang po ng supplement si nanay para maging malusog. Bakit po nangyari ito? Hindi po namin maintindihan." Mga kaibigan, ito ang madugong aral na dapat nating tandaan. Ang mga sustansya ay dapat lamang umiral sa natural at tamang dami kapag talagang kailangan ng katawan. Kung mayroon na kayong balancing dieta, ang sapilitang pag-inom ng high dose na tableta ay katumbas ng pag-inom ng lason. Kung gayon, ano ang daan palabas sa desyertong ito na puno ng bitag? Kung tunay na nais ninyo ng lakas ng antioxidant, kailangan ninyong bumalik sa kalikasan ang dakilang ina na nag-alaga sa sangkatauhan. Sa loob ng milyon-milyong taon, hanapin ang kalikasan, hindi ang mga artipisyal na tabletang kamatayan. Ang mga sariwang berdeng gulay, makukulay na prutas at masusustansyang mani ay puno ng natural na super warrior antioxidants. Ang mga ito ay gumagana ng may pagkakatugma at balanse sa loob ng katawan at halos walang side effects. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, huwag ninyong gawing botika ang inyong tiyan. Sa halip, gawin ninyong kayamanan ng kalusugan ang inyong hapagkainan. Ang tunay na lakas ng antioxidant ay nagmumula sa sariwang pagkain sa mesa ng pamilya, hindi sa mga tabletang nasa malamig na plastic na bote. Walang awang ibinunyag ng siyensya ang katotohanan ito. Ang ATBC study noong 1996 ay isa sa mga pinakanakakagulat na pag-aaral sa kasaysayan ng medisina. 30,000 lalaking naninigarilyo ang sinubaybayan sa mahabang panahon sa isang grupo na umiinom ng beta-carotene at ang resulta ay parang isang bomba nukleyar. Ang bilang ng mga kaso ng kanser sa baga ay tumaas ng 18% at ang bilang ng mga namamatay ay nakakatakot din na mataas. Ang isa pang malakihang pag-aaral, ang HOPE trial ay nagbunyag ng mas nakakakilabot na katotohanan. Ang high dose na vitamin E sa halip na protektahan ang cardiovascular system tulad ng ipinangako sa mga patalastas, ay nagpataas ng panganib ng heart failure at ginawang isang hemorrhagic time bomb ang mga daluyan ng dugo sa utak. Ang malungkot na katotohanan ay kahit na opisyal ng inanunsyo ng medikal na komunidad na hindi na nila inirerekomenda ang high dose na antioxidant supplementation, ang nakakatakot na katotohanang ito ay nananatiling nakatago sa publiko. Ang mga kampanya sa advertising
ay patuloy pa ring nagkakalat ng mga mapang-akit na mensahe. Vitamin E ang bukal ng kabataan para sa balat at puso. Beta-carotene ang panangga ng kalikasan para sa mata at baga. At milyon-milyon pa rin ang bulag na naniniwala at tapat na lumulunok na mga tabletang kamatayan araw-araw. Gusto kong sumigaw ng buong lakas. Bumalik kayo sa kalikasan. Ang vitamin E ay sagana sa mga regalo ng kalikasan. Masarap na almendras malutong, na sunflower seeds malambot na abokado, purong langis ng oliba. Ang mga pagkain ito ay hindi lamang nagbibigay ng vitamin E, kundi pati na rin ng mahalagang dietary fiber, mahalagang mineral, at libo-libong bioactive compounds na nagbibigay ng perpektong symphony sa katawan. Ganon din sa beta-carotene. Naghihintay ito sa inyo sa mga sariwang pagkain na may kulay ng bahaghari. Matingkad na kulay kahal na karot, matamis na kamote, dilaw na kalabasa, sariwang kangkong, malutong na broccoli. Ito ang mga tunay na superhero na ligtas at epektibong magpoprotekta sa inyong katawan. Malinaw ko pa rin naaalala ang kwento ni Ginang Santos, 69 taong gulang. Matapos makaranas ng malubhang komplikasyon sa kalusugan dahil sa bulag na paniniwala sa high dose na antioxidant na tableta, nagpasya siyang sundin ang aking payo. Sa bawat pagkain, sinisiguro niyang mayroong hindi bababa sa 3 magkakaibang kulay ng gulay at prutas. Sa loob lamang ng 3 buwan, isang himala ang nangyari. Ang kanyang digestive system ay gumana ng maayos, ang kanyang balat ay naging masigla at maliwanag, at higit sa lahat nawala ang kanyang takot sa kalusugan. Sinabi niya ng may malaking ngiti, "Doc, ang pag-iwan sa mga supplement at pagbabalik sa kusina ang desisyong nagligtas sa aking buhay." Ang madugong aral na ito ay hindi na maaaring maging mas malinaw pa. Ang tunay na antioxidants ay nasa hapagkainan, hindi sa loob ng malamig na tableta. Ang suplementasyon ng high dose na vitamin E at beta-carotene ay hindi lamang walang silbi, kundi isang daan patungo sa kapahamakan. Sa halip, punuin ang bawat pagkain ng makukulay na gulay at prutas. Itong tanging ligtas at epektibong diskarte sa antioxidant na nagpoprotekta sa buhay. Mga kaibigan, natapos ko na ang babala tungkol sa unang mapanganib na health supplement. Ngayon, kailangan kong ibunyag ang masakit na katotohanan tungkol sa pangalawang health supplement. Ito ay isang tahimik na mamamatay tao na bulag na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyon. Ito ay walang iba, kundi ang calcium supplements, mga kaibigan, ang numero 1 kaaway ng inyong puso. Ang pangalawang health supplement na kailangan kong bigyan ng kagyat na babala ay ang calcium supplement. Madalas itong tinatawag na himalang gamot para sa mga buto at kasukasuan, ngunit sa katunayan, hindi ito totoo. Ang calcium, ang pangunahing elemento na bumubuo sa ating mga buto, ay ginawang isang nakakatakot na espada na may 2 talim sa kamay ng mga gumagawa ng supplement. Milyon-milyong nakatatanda, lalo na ang mga babaeng postmenopausal, ay bulag na naniniwala na kailangan nilang pilit na punan ang kanilang katawan ng calcium upang maiwasan ang multo ng osteoporosis. Ngunit hindi nila namamalayan na sila na mismo ang humuhukay sa libingan ng kanilang mga puso. Ang malupit na katotohanan ay ito, ang calcium supplement ay isa sa mga pinakamabentang health supplement sa lahat ng botika, malalaking supermarket at maging online. Ngunit sa likod ng tila hindi nakapipinsalang anyo nito ay nagtatago ang isang bitag ng kamatayan na halos walang nakakapansin. Hinding-hindi ko malilimutan ang mukha ng isang 72 taong gulang na pasyente. Nakahiga siya sa kama ng ospital, maputla ang mukha. Ilang linggo lang ang nakalipas, buong pagmamalaki niyang sinabi na masipag siyang umiinom ng 2,000 mg ng calcium araw-araw sa loob ng 3 taon. Naniniwala siyang magiging kasing tigas ng bakal ang kanyang mga buto. Ngunit isang gabi, isang matinding paninikip ng dibdib ang dumating at winasak ang lahat ng kanyang ilusyon. Ang resulta ng kanyang coronary angiogram ay nakakakilabot.
Ang kanyang mga ugat ay tila binalutan ng armor na gawa sa calcium na parang isang lumang tubo ng tubig na puno ng kalawang at bara. Sinubukan niyang palakasin ang kanyang mga buto, ngunit sa katunayan, dahan-dahan niyang pinapatay ang kanyang puso. Ito ay hindi isang bihirang kaso, kundi isang trahedya na nangyayari araw-araw sa buong mundo. Inilantad na ng mga internasyonal na pag-aaral ang nakakatakot na katotohanan ito. Kapag artipisyal na naghagis ka ng malaking halaga ng calcium sa katawan, ang antas ng calcium sa dugo ay tumataas na parang rocket. Ngunit ang sobrang calcium ay hindi napupunta sa mga buto tulad ng inaasahan. Sa halip ito ay namumuo bilang nakamamatay na calcification at plaque sa mga pader ng daluyan ng dugo. Isang nakakatakot na kabalintunaan ang nangyayari habang mahina pa rin ang mga buto, ang mga daluyan ng dugo ay tumitigas na parang bato. Ito ang dahilan kung bakit ang mga taong matagal nang umiinom ng calcium ay nababalian pa rin habang nahaharap sa panganib ng stroke at atake sa puso. Isang pag-aaral sa New Zealand na kinasasangkutan ng libu-libong kababaihan ay nagpakita na ang panganib ng atake sa puso ay tumaas ng 31% sa grupo na uminom ng calcium supplements. Kinumpirma ng data mula sa Harvard University na ang bilis ng pag-unlad ng arteriosclerosis sa mga nakatatanda na umiinom ng high dose na calcium ay doble. Ayon sa mga istatistika ng kalusugan, libu-libong pagkamatay mula sa mga komplikasyon sa cardiovascular bawat taon ay nauugnay sa labis na paggamit ng calcium supplement. Ngunit ang cardiovascular system ay isang bahagi lamang ng problema. Malinaw ko pa rin naaalala si Mang Pedro, 76 taong gulang. Namimilipit siya sa matinding sakit dahil sa isang maliit na bato sa bato na kasing laki ng munggo. Sa loob ng 4 na taon, tapat siyang umiinom ng 3 tableta ng calcium araw-araw, naniniwalang ito ang gintong susi sa kalusugan ng buto. Ang resulta ay isang sakit sa baywang na parang hinihiwa ng kutsilyo na humantong sa isang emergency surgery para alisin ang bato. Ang kanyang mga bato ay malubhang nasira dahil sa pagproseso ng napakalaking dami ng calcium araw-araw. Ito ay isang kamangha-manghang gawa ng kalikasan. Ang calcium na nakukuha sa pagkain ay dahan-dahang nasisipsip sa katawan na parang isang mahinang agos ng sapa. Ang katawan ay may oras na mag-adjust, gamitin lamang ang kailangan at natural na ilabas ang natitira. Sa kabaligtaran ng mga calcium supplement ay bumubuhos sa daluyan ng dugo na parang isang rumaragasang baha na nagdudulot ng kalituhan sa katawan at dumadaloy sa mga maling lugar bago pa man ito maproseso na nagre-resulta sa mga nakakatakot na kahihinatnan. Kung gayon, paano tayo makakatakas sa bitag ng kamatayan ng calcium? Ang pagkain lamang ng isang maliit na dakot ng dilis ay nagbibigay ng calcium na katumbas ng 2 tableta at ito ay ligtas. Ang isang bloke ng tokwa ay nagbibigay ng calcium na katumbas ng 3 supplement kasama pa ang protina at mahahalagang mineral. Madilim na berdeng gulay tulad ng kangkong at broccoli, ito ang mga calcium superfoods na bigay ng kalikasan. Natural na mga produktong gatas tulad ng gatas at plain yogurt, ito ang mga paboritong pinagkukunan ng gintong calcium ng katawan. Kung walang vitamin D, walang silbi ang anumang dami ng calcium na inyong inumin. Ito ay isang katotohanan na hindi alam ng 90% ng mga nakatatanda. Ang vitamin D ay parang isang bantay pinto na nagpapasya kung ang calcium ay makakapasok sa mga buto. Sa pamamagitan lamang ng pagbibilad sa araw sa umaga sa loob ng 15,020 minuto bago mag 9 a.m. o pagkatapos ng 4 p.m. ang katawan ay nakakagawa ng sapat na vitamin D para sa buong araw. Ito ay libre natural at 1,000 beses na mas epektibo kaysa sa anumang supplement. Ang mga buto ay kailangang magbuhat ng bigat para lumakas.
Mabilis na paglalakad ng 3 minuto, pag-akyat sa hagdanan, magaan na pamimili, ito ang pinakamahusay na gamot para palakasin ang mga buto na palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente. Sa halip na bumili ng mga tableta ng calcium, bumili kayo ng sapatos na pang-ehersisyo. Ang isang pares ng running shoes ay maaaring magligtas ng inyong buhay, ngunit ang isang bote ng calcium supplement na nagkakahalaga ng 10,000 piso ay maaaring magtulak sa inyo sa kamatayan. Huwag hayaang ang isang maliit na tableta ng calcium ay maging isang bala na nakatutok sa inyong puso. Ang balanse ang susi sa buhay at kamatayan. Ang kakulangan sa calcium ay nagpapahina sa mga buto habang ang sobra ay nagpapatigil sa puso. Tandaan ninyo, ito ang formula na nagliligtas ng buhay, natural na pagkain, regular na pagbibilad sa araw at weight-bearing exercise. Ang 3 haliging ito ay magbibigay sa inyo ng matitibay na buto at isang malusog na puso na hindi nangangailangan ng anumang supplement. Ang inyong buhay ay mas mahalaga kaysa sa isang bote ng calcium. Gumawa ng matalinong pagpili bago mahuli ang lahat. Ang pangatlo sa listahan ng mga health supplement na nais kong ibabala ay ang Ginkgo biloba extract. Ang produktong ito ay isa sa mga pinakamabenta sa mga botika at tindahan ng health supplement sa buong Pilipinas. Ang mga slogan sa advertising ay palaging maganda pakinggan, napakahusay na pagpapabuti ng memorya, epektibong pinipigilan ng demensya, at kahit na pinalalakas ang daloy ng dugo sa utak upang gawing matalas ang pag-iisip tulad ng isang kabataan, kapag naririnig ang matatamis na salitang ito, paanong hindi mababalisa at mag-aalala ang mga nakatatanda? Habang tumatanda, ang takot sa paghina ng memorya at demensya ay isang malaking pangamba para sa lahat. Ang malungkot na katotohanan ay marami sa mga matatandang pasyente na bumibisita sa isang malaking ospital sa Maynila kung saan ako nagtatrabaho ay regular na umiinom ng Ginkgo biloba extract. Marami ang may kumpiyansang nagsasabi sa akin, Doc, sabi nila kung iinumin ko to, hindi ako magkakaroon ng demensya. Meron pang mga pasyente na nagdadala ng isang plastic bag na puno ng iba't ibang supplement at itinuturo ang Ginkgo biloba extract na may tiwalang mukha. Sinasabing, ito ang pinakamahalaga. Kailangan kong inumin ito para protektahan ang aking utak. Ngunit bilang isang doktor na may konsensya, kailangan kong sabihin sa kanila ang masakit na katotohanan ito. Ang bisa ng Ginkgo biloba extract ay labis na pinalaki at ang mga potensyal na panganib nito ay hindi maayos na ipinaalam sa mga mamimili. Una, pag-usapan natin ang tunay na epekto ng produktong ito. Ilang dekada na ang nakalipas, ang mga unang pag-aaral ay nag-ulat ng medyo positibong resulta na ang Ginkgo biloba extract ay maaaring magpabuti ng memorya. Ang mga pag-aaral na ito ay naging batayan para sa mga kampanya, sa marketing, sa hinaharap. Gayunpaman, nang isagawa ang mas malaki, mas mahigpit at mas matagalang clinical trials, ibang-iba ang larawan na lumitaw. Ang ilang mga pag-aaral ay nag-ulat lamang ng napakaliit at hindi gaanong makabuluhang pagpapabuti sa pag-iisip, habang ang iba ay walang anumang positibong epekto. Ang mas seryoso ay ang conclusion ng mga pinaka-prestihiyosong medical journals sa mundo, kabilang ang The New England Journal of Medicine at JAMA. Walang sapat na mapagkakatiwalaang siyentipikong ebidensya upang gamitin ang Ginkgo biloba extract para sa pag-iwas o paggamot sa demensya. Sa katunayan, ang mas malaking problema ay hindi ang kakulangan ng epekto, kundi ang mga potensyal na panganib na hindi alam ng maraming tao. Ang Ginkgo biloba extract ay naglalaman ng mga sangkap na malakas na pumipigil sa platelet aggregation. Sa madaling salita, pinapalabnaw nito ang dugo at nakakasagabal sa natural na proseso ng pamumuo ng dugo ng katawan. Nangangahulugan ito na ang mga taong umiinom ng mababang dosis ng aspirin para sa proteksyon sa puso o mga anticoagulant tulad ng warfarin ay may malaking panganib na magkaroon ng hindi makontrol na pagdurugo kung sabay silang iinom ng Ginkgo biloba extract.
Naalala ko pa rin ang kaso ni Ginoong Cruz. Isang 74 taong gulang na retiradong guro sa high school, masipag siyang uminom ng ginkgo biloba extract sa loob ng 2 taon sa pag-asang mapanatili ang isang magandang memorya para maisulat ang kanyang mga alaala. Isang araw, habang naglalakad sa umaga sa Luneta Park, bahagya siyang nadulas at nauntog ang kanyang ulo sa isang maliit na bato. Sa unang tingin ito ay isang maliit na aksidente, ngunit ang dugo mula sa kanyang sugat sa ulo ay hindi tumigil. Matapos siyang dalhin sa ospital, natuklasan ng mga doktor na siya ay may malubhang pagdurugo sa utak at hindi mapatigil ang pagdurugo. Kinailangan niyang sumailalim sa isang komplikadong operasyon sa utak at inabot ng halos 6 na buwan bago siya gumaling. Ang isa pang malungkot na kaso ay si Aling Teresita, isang 65 taong gulang na simpleng may bahay mula sa isang subdivision sa Quezon City. Sa payo ng isang kaibigan, nagsimula siyang uminom ng ginkgo biloba araw-araw para protektahan ang kanyang utak sa pagtanda. Ngunit nang pumunta siya sa dentista para lamang magpabunot ng isang ngipin ng dugo mula sa sugat, ay hindi tumigil sa loob ng ilang oras. Sinubukan ng dentista ang iba't ibang paraan para patigilin ang pagdurugo, ngunit nabigo at kinailangan siyang dalhin sa ospital para sa emergency treatment. Matapos imbestigahan ang sanhi, natuklasan na ang pangunahing problema ay ang ginkgo biloba extract na iniinom niya araw-araw. Naalala ko pa rin ang kanyang nanginginig na boses habang umiiyak. Ininom ko lang po ito dahil sabi nila maganda raw sa memorya. Hindi ko po alam kung bakit nangyari ito. Mga kaibigan, kailangan nating tanggapin ang isang simple ngunit mahalagang katotohanan. Ang problema ng demensya at paghina ng memorya ay hindi malulutas ng anumang iisang gamot. Sa halip, ang bulag na paniniwala sa ginkgo biloba extract ay maaring magdulot ng hindi kinakailangang panganib sa kalusugan, lalo na para sa mga taong may sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo, o umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin upang maiwasan ang demensya at mapanatili ang kalusugan ng utak? Ang sagot ay nasa mga scientifically proven na lifestyle habits na mas malakas at mas pangmatagalan ang epekto kaysa sa anumang gamot. Una, regular na ehersisyo. Ayon sa mga pag-aaral, ang regular na ehersisyo ay makabuluhang nagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak, nagtataguyod ng pagbuo ng mga bagong nerve cells at nagpapabagal sa proseso ng paghina ng pag-iisip. Ang nakakagulat ay hindi kailangan ng matinding ehersisyo. Ang mabilis na paglalakad ng 30,040 minuto araw-araw ay maaaring magdulot ng napakalaking epekto. Pangalawa, pagsasanay ng isip sa pamamagitan ng pag-aaral. Ang utak ay tulad ng isang kalamnan. Kung hindi ginagamit ito ay unti-unting lumiliit. Ang mga aktibidad tulad ng pagbabasa, pag-aaral ng bagong wika, paglalaro ng chess, paglutas ng mga puzzle, o pag-aaral ng isang bagong instrumento ay malaking tulong sa pagpapalakas ng mga neural network at pagpapanatili ng flexibility ng utak. Pangatlo, pagpapanatili ng positibong ugnayan sa ibang tao. Ang kalungkutan at social isolation ay napatunayang mga risk factor na nagpapabilis ng pagtanda ng utak. Ang pakikipag-usap sa mga kaibigan at pamilya, pakikilahok sa mga aktibidad sa komunidad, at masaya at aktibong pakikipag-ugnayan sa mga tao sa paligid ay ang pinakamalakas na gamot para protektahan ang utak. Upang mas linawin ang kawalan ng bisa ng ginkgo biloba extract, ibabahagi ko ang mga resulta ng pinakamalaking siyentipikong pag-aaral na isinagawa hanggang ngayon. Ang pinakatanyag at may autoridad na pag-aaral ay ang Ginkgo Evaluation of Memory GEM study na pinondohan at isinagawa ng US National Institutes of Health, NIH. Ang malaking pag-aaral na ito ay kinasasangkutan ng mahigit 3,000 matatanda na may average na edad na 79.
Ang mga kalahok ay random na itinalaga sa isang grupo na uminom ng 120 milligrams ng standardized ginkgo biloba extract araw-araw at isang grupo na uminom ng placebo. Ang follow-up ay tumagal ng 6 na taon. Ang huling resulta ay nakakagulat, walang anumang makabuluhang pagkakaiba sa bilang ng mga kaso ng demensya sa pagitan ng grupo na uminom ng ginkgo biloba extract at ng placebo group. Sa madaling salita, kahit na ginamit ito sa mahabang panahon, walang napatunayang epekto sa pag-iwas. Sa isang katulad na pag-aaral sa Europe na kinasasangkutan ng mga pasyente na may mild cognitive impairment, pareho ang resulta. Kahit na matagal nang umiinom ng ginkgo biloba extract, walang malinaw na pagkakaiba sa pag-iisip kumpara sa control group. Sa huli, lahat ng may autoridad na ahensya ng kalusugan at Neurological Society sa buong mundo ay nagkasundo na walang sapat na batayan upang irekomenda ang ginkgo biloba extract para sa pag-iwas o paggamot sa demensya. Kaya ang tanong ay kung napatunayan na ng siyensya na hindi epektibo ang ginkgo biloba extract, bakit milyon-milyon pa rin sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas, ang naghahanap at gumagamit nito? Ang sagot ay nasa psikolohiya ng mamimili at sa tusong mga diskarte sa marketing. Ang mga mensahe sa advertising ay ekspertong pinupuntirya ang pinakamatinding takot ng tao sa pagtanda. Paano kung magkaroon ako ng demensya? Ito ay isang pag-aalala na nauunawaan ng lahat habang tumatanda. Ang mga kampanya sa marketing ay tusong nagpasok ng matatamis at puno ng pag-asang pangako sa gitna ng takot na ito. Ngunit ang siyentipikong katotohanan ay malamig at malupit. Ang epekto ay halos wala o wala talaga habang ang panganib ng pagdurugo ay tunay na umiiral. Kaya paano natin mapapanatili ang isang malusog na utak at maiiwasan ang demensya? Bilang isang doktor na may 40 taong karanasan at 1 taong 67 taong gulang na rin, mariin kong inirekomenda ang mga sumusunod na gawi sa pamumuhay. Una, gawing sagradong gawi ang paglalakad araw-araw. Ang paglalakad ay hindi lamang nagpapabuti ng daloy ng dugo sa utak, kundi nagtataguyod din ng pagbuo ng mga bagong nerve cells. Ang regular na paglalakad ng 30,040 minuto araw-araw ay maaaring makabuluhang magpabagal sa bilis ng paghina ng pag-iisip. Pangalawa, hamunin ang inyong utak sa mga intelektual na aktibidad. Ang pagbabasa ng dyaryo ng malakas pag-aaral ng bagong wika, mga brain games o mga aktibidad tulad ng pagpipinta o pag-aaral ng musika ay mahusay na paraan upang palakasin ang mga neural network. Ang isa sa aking mga pasyente, si Aling Zenaida, ay nagsimulang mag-aral ng Ingles at pagpipinta sa edad na 72 at ang kanyang pag-iisip ay mas mahusay na napapanatili kumpara sa kanyang mga kaedad. Pangatlo, alagaan ang mga ugnayang panlipunan. Ang kalungkutan ay ang pinakamalaking kaaway ng utak. Ang madalas na pakikipagkita sa mga kaibigan, pakikipag-usap sa pamilya, at pakikilahok sa mga aktibidad sa komunidad ang pinakamalakas na gamot laban sa demensya. Ayon sa mga pag-aaral, ang mga matatandang aktibo sa lipunan ay may 40% na mas mababang panganib ng demensya. Pang-apat, magpatibay ng isang siyentipikong dieta. Ang Mediterranean diet na nakatuon sa sariwang gulay at prutas, isda, langis ng oliba at mani ay napatunayang epektibo sa pagprotekta sa utak. Sa kabaligtaran, ang asukal processed foods at fast food ay mga salik na nagpapabilis sa pagtanda ng utak. Minamahal kong mga kaibigan, ng pag-iwas sa demensya ay hindi nagsisimula sa isang mamahaling gamot, kundi sa kung paano tayo namumuhay araw-araw. Ang ginkgo biloba extract ay hindi ang mahiwagang susi na ipinangangalandakan sa marketing. Paglalakad, pag-aaral, pakikipag-ugnayan at tamang gawi sa pagkain, ito ang pinakatiyak at pinakaligtas na payo na maibibigay ko sa inyo pagkatapos ng 40 taon ng dedikasyon sa medisina.
Ngayon kailangan kong ibunyag ang tungkol sa ikaapat na supplement na lihim na sumisira sa mga bato ng milyon-milyon. Ito ay ang high dose na protein powder. Ang produktong ito ay itinuturing na bagong gamot para sa mahabang buhay para sa mga nakatatanda. Ang katotohanang malapit na ninyong marinig ay gigising sa inyo mula sa mapanganib na ilusyong ito. Noong una, ang protein powder ay isang sandata para sa mga batang gym goers upang magpalaki ng kalamnan. Ngunit ngayon ay walang habas na ginagamit ng mga nakatatanda sa bulag na paniniwalang mapipigilan nito ang pagliit ng kalamnan sa mga channel sa telebisyon, social media at kahit saan. Ang mensahe na ang protina ang susi sa kalusugan at ang mga matatandang umiinom ng protina araw-araw ay hindi tatanda ay umuugong na parang isang mass hypnosis. Ngunit sa likod ng kaakit-akit na pakete na yun ay nagtatago ang isang bitag ng kamatayan na halos walang nakakapansin. Oo, ang protina ay mahalaga para sa kaligtasan, lalo na kapag nahaharap sa panganib ng pagliit ng kalamnan o sarcopenia dahil sa pagtanda. Ngunit nagsimula ang kapahamakan sa ideyang mas marami, mas mabuti. Nagsimulang ibuhos ng mga tao ang napakalaking dami ng industrial protein powder sa kanilang katawan. Hinding-hindi ko malilimutan ang hitsura ni Mang Nestor, 74 taong gulang, na umiiyak sa kawalan ng pag-asa habang namaga ang kanyang katawan sa kama ng ospital. Matapos manood ng isang health program sa TV, masigasig siyang uminom ng 2 malaking kutsara ng protein powder araw-araw. Kumbinsido na ang kanyang mga kalamnan ay magiging kasing tigas noong siya ay bata pa. Ngunit sa loob lamang ng 3 buwan dumating ang bangungot. Matinding pagkapagod, walang tigil na pagsusuka at isang nakakagulat na resulta ng pagsusuri, malubha na ang pinsala sa kanyang bato. Ang kanyang 2 bato ay unti-unting dinurog ng sobrang protina na pinaniwalaan niyang isang himalang gamot. Ito ay hindi isang isolated case, kundi isang trahedya na tahimik na nangyayari araw-araw. Paulit-ulit na nagbabala ang mga medikal na pag-aaral na ang labis na paggamit ng protein powder ng mga nakatatanda ay nagdudulot ng nakamamatay na panganib. Para sa mga taong meron ng mga time bomb tulad ng alta pression diabetes o bahagyang pagpalya ng bato, ang pagdaragdag ng sobrang protina ay katumbas ng pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang mga bato ang mahiwagang organo na sumasala sa mga lason ay napapagod sa pagproseso ng labis na protina at sa huli ay bumibigay. Kapag bumagsak ang mga bato, nagsisimula na ang countdown patungo sa kamatayan. Ngunit hindi diyan nagtatapos ang kapahamakan. Ang industrial protein powder ay hindi lamang naglalaman ng protina taliwas sa ipinangangako sa mga patalastas. Ito ay isang nakalalasong cocktail na naglalaman ng mga artificial na pampatamis chemical na additives at kahit na mga nakakatakot na heavy metals tulad ng lead at cadmium. Ang mga ito ay naiipon sa katawan at nagiging tahimik na mamamatay tao na nagdudulot ng kanser. Ilang taon na ang nakalipas, isang malaking iskandalo ang yumanig sa medikal na komunidad nang matuklasan na maraming imported na protein powder products ang naglalaman ng lead at cadmium na lumalagpas sa mga pamantayan sa kaligtasan. Ang mga ito ay tunay na lason. Handa ba kayong gawing tambakan ng kemikal na basura ang inyong sariling katawan dahil lang sa paniniwala sa mga magagarang slogan sa advertising? Kung gayon, paano ligtas at epektibong madaragdagan ng mga nakatatanda ang kanilang protina? Ang sagot ay hindi sa isang mamahaling lata ng protina, kundi sa loob mismo ng kusina sa bahay. Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente, ang matitibay na kalamnan ay hindi ginagawa sa isang lalagyan ng protein powder kundi sa hapagkainan. Sariwang itlog isda sa dagat, malambot na tokwa, iba't ibang uri ng beans, sariwang karne, ito ang tunay na hukbo ng protina.
Lalo na ang tokwa at beans, hindi lamang madaling tunawin, kundi naglalaman din ng mga antioxidant na nagpoprotekta sa mga daluyan ng dugo, kaya't hindi lamang protina ang ibinibigay nito, kundi pangkalahatang kalusugan. Malinaw ko pa rin naaalala ang kwento ng isang lola. Si Lola Faye, 7 taong gulang, ay nagpasyang itigil ang pag-inom ng protein powder matapos na ang kanyang matalik na kaibigan ay sumailalim sa dialysis dahil sa labis na paggamit ng sintetikong protina. Sa halip, araw-araw niyang sinisigurong kumain ng isang nilagang itlog, kalahating bloke ng tokwa at 2 piraso ng isda sa hapagkainan kasama ang kanyang pamilya. Pagkalipas ng 1 taon, isang himala ang nangyari. Hindi lamang bumuti ang kanyang mga kalamnan, kundi higit pa sa kanyang mga kaedad na nahuhumaling sa protein powder. Ang kanyang kidney function ay naging stable na, parang sa isang kabataan, at sinabi niya, nang may malaking ngiti, Dok, mas mapagkakatiwalaan ang lutong bahay kaysa sa mga kakaibang pulbos na protina. Ang pagkain na gawa sa bahay, ang tunay na nagpapalaki ng tao. Pakiusap, buksan ninyo ang inyong mga mata at unawain ang katotohanan ito. Malinaw na kailangan ng katawan ng protina, ngunit ang pag-inom ng high dose na pulbos ay tulad ng isang mabagal na pagpapakamatay. Para sa mga nakatatanda, ito ay maaaring maging isang hatol na kamatayan para sa kanilang mahalagang mga bato. Kung tunay na nais ninyong protektahan ang inyong mga kalamnan at pangkalahatang kalusugan, bumalik kayo sa natural na pagkain sa hapagkainan ng pamilya. Iyon ang tanging ligtas, epektibo at sustainable na paraan. Ang mismong paraan na nagtaguyod sa ating mga ninuno sa loob ng libu-libong taon. Panghuli, ang 5 at pinakapanganib na produkto na nararamdaman kong dapat kong ibunyag ay ang mga multivitamin packages na ginagamit ng walang kontrol at bulag. Ngayon, napakaraming produkto ang naglalabasan sa merkado na may mga magagarang pangalan tulad ng Complete Health Set o Perfect Nutrition Solution kung saan 12-12 o kahit daan-daang sustansya ang basta-basta na lang isinasama sa isang makulay na kahon. Ang mga slogan sa advertising ay palaging bumubulong ng matamis. Makamit ang perpektong balanse sa nutrition sa isang sachet lang araw-araw. Kalimutan na ang mga alalahanin sa kalusugan at lunukin na lang lahat ng sabay-sabay. Ngunit mga kaibigan, ang matamis na kaginhawahang ito ang pinakakakilakilabot na bitag na nilikha ng industriya ng health supplement upang kunin ang ating pera at sirain ang ating kalusugan. Ang nakakagulat na katotohanan ay napakaraming tao ang lumulunok ng isang dakot ng mga multivitamin na ito tuwing umaga nang walang anumang pag-aalala at ipinagmamalaki pa ito bilang isang matalinong desisyon. Sinasabi nila sa kanilang sarili, ngayon, hindi ko na kailangan mag-alala tungkol sa kakulangan ng anumang sustansya. Nakuha ko na lahat. Ngunit mula sa isang medikal na pananaw, ang mga sagradong pakete na ito ay pinaghalong mga hindi kinakailangang sangkap, mga bagay na hindi naman kailangan, at maging mga nakalalasong sangkap na nagdudulot ng isang napakabigat na pasanin sa atay bato at sa buong metabolic system. Madalas kong nakikita sa aking klinika ang mga kaawa-awang biktima ng multivitamin craze na ito. Isang 67 taong gulang na babaeng pasyente, isang retiradong empleyado ng bangko, ay uminom ng isang pakete na may 15 tableta araw-araw para sa kanyang kalusugan sa pagtanda sinusubukang lutasin ang kanyang malalang pagkapagod. Naniniwala siyang ginagawa niya ang pinakamahusay na pagpipilian para sa kanyang katawan. Ngunit sa loob lamang ng 3 buwan, ang resulta ng kanyang blood test ay nakakakilabot. Ang kanyang liver enzymes ay umabot sa mapanganib na antas. Nang sinuri ang sanhi na tuklasan na ang ultra-high dose na vitamin A at iba't ibang hindi kilalang herbal extracts ang gumawa sa kanyang atay na isang larangan ng digmaan. Bumulong siya sa akin na may takot sa kanyang mga mata. Dok, ininom ko ito para maging malusog, bakit ko sinisira ang sarili ko? Ang isa pang nakakatakot na kaso ay si Ginoong Reyes, 73 taong gulang.
Regular siyang umiinom ng tamang iniresetang gamot para sa kanyang alta presyon at type 2 diabetes. Ngunit dahil gusto niya ng mas malakas na epekto, uminom din siya ng isang multivitamin package na naglalaman ng lahat ng uri ng sangkap, kabilang ang ginkgo biloba, extract high dose na omega 3 at concentrated garlic extract. Ang problema ay lahat ng mga sangkap na ito ay may malakas na epekto sa pagpapalabnaw ng dugo. Ang resulta ay nakakakilabot. Ang isang maliit na pagdurugo mula sa kanyang gilagid ay hindi tumigil na ginawang isang komplikado at mapanganib na operasyon ang isang simpleng dental procedure. Ito ang malagim na resulta kapag ang mga gamot at supplement ay mapanganib na nag-i-interact sa isa't isa na nagdudulot ng mga hindi inaasahang komplikasyon. Mga kaibigan, mayroong isang pangunahing katotohanan na madalas nating nakakalimutan dahil sa matatamis na pangako ng advertising. Ang mga sustansya ay idinisenyo upang masipsip mula sa natural na pagkain, hindi mula sa malamig at artipisyal na mga tableta. Ang sapilitang pag-inom ng mga multivitamin packages sa halip na siguruhin ang kalusugan ay maaaring maging isang mapanirang pag-atake. Kapag ang mga sangkap na hindi kayang hawakan ng katawan ay sabay-sabay na bumubuhos ang atay, ay napapagod sa labis na pag-detoxify ang mga bato, ay nasisira sa pagsala ng mga mapaminsalang dumi at ang tiyan ay kailangang tiisin. Ang isang chemical na bagyo. Kung gayon, paano tayo makakatakas sa mapanganib na bitag na ito? Palagi kong sinasabi sa aking mga pasyente nang may diin, huwag kailanman magpalinlang sa mga magagarang pangalan tulad ng all-in-one multivitamin, one-stop health solution. Tanging kapag ang isang kakulangan sa isang partikular na sustansya ay medikal na napatunayan at sa ilalim lamang ng mahigpit na pangangasiwa ng isang espesyalista, dapat kang magdagdag ng eksaktong kailangan mong sangkap. Halimbawa, kung nag-aalala ka tungkol sa osteoporosis dahil sa edad ang pag-inom ng tamang dami ng calcium at vitamin D, ay makatwiran. Kung seryoso ang kakulangan mo sa gulay sa iyong dieta, maaaring kailanganin ang vitamin C supplementation. Para sa isang taong matagal ng vegan, ang vitamin B12 ay maaaring maging isang makatwirang pagpipilian. Ngunit ang karamihan sa iba pang mga pangangailangan sa nutrisyon ay dapat at maaaring matugunan sa pamamagitan ng isang balancing dieta at isang siyentipikong pamumuhay. Ang pangunahing bagay na dapat nating tandaan ay ang personalization ng pangangalaga sa kalusugan. Ang katawan ng bawat isa ay isang natatanging universo na may iba't ibang pangangailangan at katangian. Ang pagpili lamang ng pinakamaliit na kailangan mo pagkatapos ng sapat na konsultasyon sa isang profesional ang tanging matalino at ligtas na paraan. Ang matamis na slogan ng advertising na lutasin ang lahat ng problema sa kalusugan ng sabay-sabay ay isang komersyal na tukso lamang at walang anumang batayan sa medisina. Pakiusap, manatiling gising at protektahan ang inyong sarili mula sa nakamamatay na bitag na ito. Mga kaibigan, ngayon ay ibinahagi ko ang mga karanasang naipon ko mula sa aking 65 taon ng buhay at 30 taon bilang isang doktor. Ang mga health supplement na hindi dapat gamitin ay ang mga sumusunod high dose na vitamin E at beta-carotene, labis na calcium supplements ginkgo biloba extract, high dose na protein powder at walang habas na paggamit ng multivitamins. Ang limang ito ay maaaring makasama sa inyong kalusugan. Ang kalusugan ay wala sa mga tableta. Ang kalusugan ay nasa pagkain sa hapagkainan sa bawat hakbang na ginagawa mo araw-araw sa vitamin D na nabubuo sa ilalim ng sikat ng araw at sa tawanan kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ito ang prinsipyong palagi kong idinidiin sa aking mga pasyente at sa aking sarili sa buong buhay ko. Kung ang video na ito mula sa araw-araw na kalusugan ay nagbigay sa inyo ng kahit kaunting kaliwanagan mangyaring, pindutin na ngayon ang subscribe at like button. Ito ay ganap na libre, ngunit ito ang pinakatiyak na paraan upang patuloy na makatanggap ng mahalagang impormasyon sa kalusugan na maaari ninyong marinig ng direkta mula sa isang doktor.
Gayon din i-on ang mga notification upang mapanood ninyo kaagad ang mga bagong video kapag na-upload na ang mga ito upang hindi ninyo palampasin ang anumang pagkakataon upang protektahan ang inyong kalusugan. Mga kaibigan, ngayon ay buong tapang kong inilantad ang masakit na katotohanan na hinding-hindi sasabihin sa inyo ng industriya ng health supplement. Ito ay isang karanasang binuo mula sa 65 taon ng buhay at 30 taon ng luha at dugo sa larangan ng medisina. Ang 5 tahimik na mamamatay tao na aking inilantad, high dose na vitamin E at beta-carotene na parang mga patalim na sumusugat sa puso. Labis na paggamit ng calcium na parang mga balang tumatama sa mga daluyan ng dugo. Ginkgo biloba extract na parang lason na nakakasama sa utak, high dose na protein powder na parang martilyong dumudurog sa mga bato, at walang habas na multivitamins na parang mga time bomb na naghihintay na sumabog sa loob ng katawan. Ang lahat ng ito ay hindi lamang walang silbi, kundi maaari pang sumira sa inyong kalusugan. Mangyaring itanim ito sa inyong mga puso. Ang tunay na kalusugan ay wala sa isang makintab na tableta o isang mamahaling kahon ng supplement. Ang tunay na kalusugan ay nasa natural na pagkain sa hapagkainan ng pamilya, sa mga hakbang na ginagawa mo tuwing umaga sa pamilyar na daan, sa kamanghamanghang vitamin D na nabubuo sa ilalim ng mainit na sikat ng araw na libreng ibinibigay ng kalikasan, at higit sa lahat sa mga halakhak na ibinabahagi mo sa iyong pamilya. Ito ang pinakamahusay na gamot para sa mahabang buhay na hindi kayang gawin ng anumang kumpanya ng gamot. Ito ang filosofiya ng buhay na aking isinabuhay at ipinasa sa libu-libong pasyente, at ang prinsipyong aking inilapat sa aking sariling buhay. Kung ang apurahang babalang ito ay nagising sa inyo kahit kaunti mangyaring, pindutin na ngayon ang subscribe at like button. Ang maliit na pagkilos na ito ay ganap na libre, ngunit ito ang inyong pass upang patuloy na makatanggap ng impormasyon sa kalusugan na mas mahalaga kaysa ginto na aking nakolekta at napatunayan sa loob ng mga dekada ng aking pagiging doktor. Huwag kalimutang i-on ang mga notification. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang anumang kaalaman na makakatulong, at maaari itong gumawa ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan sa mahahalagang desisyon para sa inyong kalusugan sa hinaharap. At meron akong isang taimtim na pakiusap sa inyo. Mangyaring maglakas loob na ibahagi ang inyong mga tunay na karanasan sa mga komento. Kung meron kayong karanasan sa pagtigil sa isang walang silbing supplement at pagtakas mula sa kamatayan, o kung natuklasan ninyo ang isang simple ngunit kamangha-manghang epektibong gawi sa pamumuhay, ang karanasang iyon ay maaaring maging isang ilaw para sa libu-libong naliligaw sa gitna ng mga huwad na patalastas. Ang isang taos pusong komento mula sa inyo ay maaaring maging binhi ng isang himala na ganap na magbabago sa pagtanda ng isang taong nasa bingit ng buhay at kamatayan ngayon. Ang inyong matalinong pagpili at maliit na pagkilos ngayon ang siyang magiging gintong susi tungo sa isang malusog at masiglang buhay. Patuloy akong maghahatid ng mga video na naglalaman ng mga tunay na kwento at mahahalagang aral sa hinaharap. Taos-puso akong nagpapasalamat at dalangin ko ang inyong patuloy na kalusugan at kaligayahan.